Can you please take a look at the first page, number 4. Pakibasa nyo nga ho sa akin yung second sentence niyo on your assignment sa Albuera. Number 4. I was supposedly the only one capable of disbanding the Kerwin Espinosa drug group operating from that area. Okay. Mga kabayan, nagbabalik na naman tayo at kung makikita ninyo, ayan, nandyan si Jovi Espinido, no? At nako mga kabayan, nagkakagulo-gulo na sila dyan sa huwad ko mga kabayan. Hindi na nagkakasundo-sundo mga kabayan ang kanilang script at matindi mga kabayan. Paano kaya susolusyonan to ng huwad ko, lalong-lalo na si Benny Abante mga kabayan, na akala mo'y kung makapag-din kay Senator Bato ay ganun-ganun na lang mga kabayan. So anyway mga kabayan, syempre kung bago ka pa lang dito sa ating channel at ngayon mo pa lang napanood ang ating channel, inaanyayahan kita na mag-subscribe, mag-like, mag-share na sa ganun mga kabayan ay dumami pa ang manonood sa atin at makakita ng mga kaganapan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Diyan lalong-lalo na sa huwad ko mga kabayan. So anyway mga kabayan, simulan na natin itong pagtatanong dito ni Congressman Goma, no? At nitong nakaraan nga pala mga kabayan ay na-topic din natin yan, no? Na si Kerwin Espinosa ay nagbanta dito kaya, no? Sinabihan niya, nag-akusa siya na si Kong Richard Gomez daw ay isang mamamatay tao din na katulad ni Pangulong Duterte. Diba? Ganyan mga kabayan, yung mga durugista na ganyan pa magpahayag, diba? Sige mga kabayan, simulan na natin. Lieutenant Colonel Espinido, alam niyo ho ba kung nasaan si Kerwin Espinosa ngayon? Nandiyan na sa Albuera, Your Honors. Alam niyo ho ba kung na-disband na yung grupo niya? Hindi, Your Honors. Hindi pa na-disband yung grupo niya? Sa ngayon, Your Honors. So, ang buong paniwala ninyo is nag-ooperate pa rin siya? Yes, Your Honors. The next to interpolate is... Tapos mga kabayan, alam pa pala nito ni Jovi Espinido na nag-ooperate pa. Ay paano yan mga kabayan? Yung sinasabi nito ni Benny Abante, hindi naman daw operator ng droga, kundi user lang mga kabayan. At ang gusto pang mangyari nito ni Benny, ni Abante yung Paurong, mawala sa listahan ng NBI itong si ng PDEA itong si Kerwin Espinosa mga kabayan. Nagbibigay pa ng opinion, nagbibigay pa ng kumbaga idea kung paano mawawala yung yung pangalan ni Espinosa doon sa PDEA. Pambira ka, Benny. Galing-galingan mo, husay kayong hindi. Congressman Richard Gomez, you're recognized. Our Vice Chair for of the Committee on Dangerous Drugs. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, my inquiry today will be based on the documents submitted by Lieutenant Colonel Jovi Espinido. This was submitted to this committee. Now, if ever there are sensitive questions that would incriminate him, maybe I can ask when we get into executive session, Mr. Chair. Good afternoon, Lieutenant Colonel Espinido. Good afternoon, sir. Meron ho ba kayong copy ng affidavit na binigay niyo sa amin? Yes, Your Honors. Can you please take a look at the first page, number 4. Pakibasa nyo nga ho sa akin yung second sentence niyo on your assignment sa Albuera. Number 4. I was supposedly the only one capable of disbanding the Kerwin Espinosa drug group operating from that area. Okay. And then sa number 5, Lieutenant Colonel Espinido, pakibasa nyo nga rin po yung first sentence nung number 5. Soon after, I received a formal order from Camp Crami assigning me as Chief of Police, COP of Albuera, Your Honors. Yung next sentence, in my 18 days, in my 18 days as Albuera COP, I was able to disband the group of Kerwin Espinosa, alias Kerwin's father, Mayor Rolando Espinosa, then Mayor of Albuera, surrendered to me. okay. Your Honors. Thank you.
Lieutenant Colonel Espinido, alam niyo ho ba kung nasaan si Kerwin Espinosa ngayon? Nandiyan na sa Albuera, Your Honors. Alam niyo ho ba kung na-disband na yung grupo niya? Hindi, Your Honors. Bakit mga kabayan, nung nakaraan na hearing, no? Bakit ito si Espinido, hindi dumalo? Para nang sa ganon, nagkaharap silang dalawa ni Kerwin Espinosa, mga kabayan, ano? Ang reason family matter, mga kabayan. Yun ang sabi ni Benny Abante, napatras, mga kabayan. So ito, dito, makikita ninyo, mga kabayan, na hindi pinagsabay yung dalawa kasi maaaring magkasamot-samot yung kanilang dumatawag doon, magkagulo-gulo yung kanilang script, mga kabayan. Kaya ngayon pinaghahandaan pa pagka sila nagkaharap siguro, no? Pinaghahandaan pa kung ano yung script ay susulat. O tuloy natin, mga kabayan. Hindi pa na-disband yung grupo niya. Sa ngayon, Your Honors. So, ang buong paniwala ninyo is nag-ooperate pa rin siya? Yes, Your Honors. Okay. Sa number 10, on page 2, pakibasa nyo nga, Colonel Espinido, yung number 10, first sentence. Maalala ko pala, mga kabayan, di ba doon sa huling video natin si Kerwin Espinosa nagsasabi doon na wala daw mga pulis na sumalubong sa kanya pagdating ng lugar nito ni Gomez. No, mga kabayan, parang ang sinasabi niya sinadya ni Richard Gomez. Mayor Espinosa had a list of police generals and other PNP officials who received money from their group as indicated in the ledger and in the copies of cleared checks that we were able to recover from their accountant. Your Honor. Thank you. Mr. Chair, because it will be very sensitive for us for Colonel Espinido to divulge the names right now. Maybe during executive session, we can ask the question and Colonel Espinido can give us the details on this. Okay yan, Colonel Espinido? Yes, sir. Okay. Yes, Your Honor. Now, I will go to page 3. Number 16. Colonel Espinido, pakibasa nyo nga ho yung second sentence ninyo. I believe Chief De La Rosa was involved in the dismissal of the cases that I built up against Kerwin Espinosa, including the burying of the cases that I was building against his police protectors or cuddlers who have been receiving money from him. Tapos, mga kabayan, yan yung statement, mga kabayan, na hindi magpapanugma, mga kabayan. Hindi panugma silang dalawa ni Kerwin Espinosa. Kasi doon, na sinabi ni Kerwin Espinosa, si General Bato ay mamamatay tao. Ngayon, itong statement ngayon, mga kabayan diyan, na binabasa nito ni Espinido, pinabasa ni Richard Gomez, ay taliwas sa sinasabi ni Kerwin, mga kabayan. Diba? So, sunog sila dito, no? Sunog na sunog sila dito. Yung huwadcom na yan, mga kabayan. Lalong-lalo na si Atras Abante, ang matanda kong luban, mga kabayan, no? Nasasamid tayo dito sa mga pabali ng huwadcom na to, mga kabayan. Sana, kita mo, yung kanilang script, mga kabayan, hindi nagpapanugma. Yung aligasyon ni Kerwin Espinosa ay mamamatay tao, si Senator Bato. While naman dito, sinasabi naman nito, mga kabayan, na bata ni parang ni Espinosa ay ni dito ni si Espinido ay bata ni General Bato, ni Senator Bato, si Kerwin. Ang gulo, mga kabayan. Pati ako nagulo-gulo na rin. Colonel, medyo mabigat din itong statement na ito. Sobra. Bakit buong paniwala nyo na ito nga ho yung ginawa ni Chief De La Rosa at the time? Your Honors, Mrs. Chair, ang pulis, pag ikaw mapailan ng complaint sa RIAS, the RIAS will conduct an investigation recommending the penalty of that said police officer to the regional director. If the police involved make an appeal, it will go to NAB, National, then the Chief PNP will now decide if go or no go ang penalty na dismissal
from the service sa mga na-involved na police. Sila lang ang may authority, yung RD at saka si PNP, na mag-decide na, Your Honors, ito siya, i-dismiss to. Ito, hindi. May kasalanan ka o wala, Your Honors. Colonel Espinido, punta ho tayo sa page 6 doon sa affidavit ninyo. And please go to number 34. Pakibasa niyo lang po yung first sentence na sasalaysay ninyo. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country, Your Honors. Is that? Palibasa mga kabayan, retiro na to si, magre-retire na mga kabayan. Ay sinabi niya pinakang kurap ang ahensya ng kapulisan. Oo mga kabayan, masasabi natin talaga na mayroong mga ninja cops na tinatawag. Kahit noong panahon mga kabayan ni Pangulong Duterte, meron at meron. Kasi ganun na kalala mga kabayan, yung korupsyon. Sa korupsyon kasi mga kabayan, nagsisimula talaga yung ganyan, yung mga anomalya na nangyayari, di ba? Lalo pa pagka pera-pera ng mga kabayan ng involved, di ba? O katulad na lang no sa Malacanang, yung malapit dyan sa Malacanang na drug, di ba? Police din yata yung doon, sangkot doon mga kabayan. Ay, pamira. True? Yes, Your Honors. Mabigat, Colonel, itong salaysay na ito, ha? I will not ask you the names now, pero sa executive session na rin. Are you saying all of this because malapit na po kayo mag-retire sa serbisyo? Yes, Your Nadali mga kabayan, diba? Nadali ni Kong Richard. Honors. And you seem to be so displeased. Hindi ho kayo naging masaya sa mga panghitabo ba? Sa mga pangyayari? Yes, Your Honors. What do you plan to do upon retirement? Ano ang gusto ninyong gawin for your community, sa simbahan ninyo, for your people? To continue siguro, Your Honor, sa pag-evangelist. Tapos, Ito mga kabayan, hindi ko sa inuhusgahan dito si Colonel Espinido, mga kabayan. Alam niyo, damar na mga ganyan, no? Marami akong kakilala mga kabayan na preach ng mga gospel, mga ganyan, mga panalangin about sa mga Panginoon. Na well, mga kabayan, ang ginagawa nila, talaga namang kabaligtaran doon sa kanilang mga pinagsasabi mga kabayan. Salang-sala. Corruption din yan doon sa kanilang simbahan mga kabayan. Niloloko yung mga tao naman ay paniwalang-paniwala dahil ganyan nga, maka Diyos. Pero wag ka at inuutulaan sila. Actually mga kabayan, nasarap nga ng buhay. Libre ang bahay, libre ang aral ng anak, libre ang libre ang sasakyan. May allowance pa. Akalain mo yon? Napakasarap ng buhay mga kabayan ang nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Nawal na yung ginagawa mga kabayan ay baliktad, pero hindi ko sinasabi mga kabayan na si Colonel Espinido ay ganon din mga kabayan. So tuloy natin. tapos na ako sa trabaho as a public servant, then yun naman ang sa Panginoon ko, because in Matthew chapter 6 verse 33 it says that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Yun ang gawin ko, Your Honors, if God's will. Mag-missionary lang. Seek first the kingdom of God, ha? Ikaw talaga, Colonel Espinido, ha? May mga paganyan ka pa, para kasi atras abante, ha? Well na yung kanyang kongregasyon na hindi ko nga alam mga kabayan kung itong ba si Abante meron talagang miyembro ng kanyang simbahan, no? Ano lang, kasi kapag magmimisa-misa ito mga kabayan, magpipreach ng gospel, sa kanya lang nakapokus yung camera. Hindi nakikita mga kabayan yung miyembro. Di miyembro kaya yan mga kabayan. Tuloy. Colonel Espinido, do you honestly believe na hanggang ngayon malaki pa rin ang problema ng drugs natin sa probinsya natin sa Leyte? Sa Leyte ngayon, Your Honors, because Kerwin Espinosa is bumalik na. Yes. Bumalik na naman, Your Honors. Paano kasi magkauban sa atong probinsya? Ang atong speaker nasad sa atong probinsya. What do you think is the best thing that can be done para mabawasan ang problema ng drugs doon sa probinsya natin? Your Honors, ang police lang talaga ang magsulba sa lahat ng problema. Walang kasali, hindi kasali ang
mga elected officials. Only the police, because we have the power mandated by laws to implement the law without fear or favor. Ang gulo mga kabayan nito ni Colonel Espinido, di ba? Napakagulo. Sabi nito, ang kapulisan daw ang pinaka-corrupt, tapos ngayon kapulisan din lang daw ang makakapag-dissolve ng problema ng drugs doon sa Ormoc, Leyte. Di ba? Oh, akalain mo yan, napakagulo ng isip nito ni Espinido. Ako'y naguguluhan na. So that is our mission, to maintain and prevent, to serve and protect. Yun lang sana, Your Honors, ang police isinasabuhay yung mission at saka yung core values na pro-God, God-fearing, hindi tumatanggap ng pera. Matapos yung problema ng drugs, Your Honors, in Leyte. Thank you, Colonel Espinido. Thank you, sir. Mr. Chair, I end my inquiry in this committee. Hopefully, with what Colonel Espinido said, we're hoping that we can strengthen our police operations, that the national government will strengthen the police force in our province in Leyte, through the help of the Philippine National Police and through the help of our Speaker. Thank you so much, Mr. Chair. Thank you, Colonel Espinido. So yun mga kabayan, no? Tama yun. Tama din naman yung sinabi ni Colonel Espinido. Kung isa sa buhay nila yung core values ng pagiging isang pulis, makatao, makadiyos at makabayan, talaga naman mga kabayan, may tutupad nila, may gagawa nila sa maayos yung pag-ooperate nila dyan patungkol sa illegal na droga. Pero kung patuloy pa rin mga kabayan na ganyan, napakaluwag ng ating Pangulo, ang sasabihin lang yan ng inyong Commander-in-Chief aabutan din namin kayo at maliit lang ang Pilipinas na while doon sa kapitbahay niya mayroong mga nagbebenta ng droga, malabo mga kabayan na ma-resolve yung mga ninja cup na yan. Yun ang totoo. Pero kung ang magiging pinuno nila or commander-in-chief nila mga kabayan ay may kamay na bakal na walang sinasanto, mapapulis ka man o kung sino ka pa man, maaari mga kabayan na malutas natin yung problema natin sa droga. Like for example, ngayon mga kabayan, balik talamak na naman ng droga. Paano ba? Paano unlad yung bansa natin? Sa droga nagsisimula yung korupsyon. Kasi, bigayan dito. Malaki ang kita sa droga mga kabayan. Yan sa alitagtag wala nang balita mga kabayan. Hindi na ulit na dinig yung hearing na yun. Sana nga mabuksan ulit yan, pati yung PDEA leak. Naku, napakaganda nun mga kabayan pag nabuksan yan, diba? At napakaganda rin kung atin si Pangulong Duterte dito sa ginaganapin na sabi ni Senator Bato ay magagawa din sila ng pag-hearing, no, patungkol dyan sa illegal na drugs na yan. So sana makatuloy mga kabayan na sa ganon malaman din ng taong bayan kung ano ba talaga ang gusto nilang malaman sa war on drugs ng ating dating Pangulo mga kabayan, diba? So ayun mga kabayan, hanggang dito lang ulit yung ating video at maraming salamat sa pagsama ninyo sa panonood ng video dito ako patungkol kay Espinido at kay Richard Gomez. So ayun, kung hindi ka pa nakasubscribe, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe, mag-like ka na rin, mag-share, magbigay ka rin ng iyong opinion at kabayan. Nang sa ganoon ay sama-sama tayo na magkaroon ng palitan ng kuro-kuro patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. So God bless sa inyong lahat. See you sa susunod na video mga kabayan. God bless.